PIGA Update. Nagiging usap-usapan ngayon ang umano'y pagiging bias ni na Erwin Tulfo, Risa Hontiveros at Raffy Tulfo sa kanilang pagtatanong sa witness na si Gina Acosta. Mas kapansin-pansin pa ang eksena ng tila nangangantsaw pa umano kay Gina Acosta habang isinasagawa ang pagtatanong. Pero bago tayo magbigay ng anumang konklusyon, panoorin muna natin ang mismong eksena at kayo na ang humusga. Average ng mga pagkatao, Your Honor. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Nasa average ng mga pagkatao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan, bilang isang SDO tulad sa inyo, ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to? Colonel, mukhang hindi ata tama to. Bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right? Nag-rely po ako sa sinabit po sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganung pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Bella. Okay, Bella, same. Magugulat ka, di ba? Magugulat po. Sa Bisaya, yung pronunciation na sa Tagalog, Bella, sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung naging ay eh. Bisaya din kasi ako. Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at isa lang po yung pirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusan na tulokuan to. Yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po yung pirma. Hindi ko nagtaka. Piniripay ko po yun si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yun. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. Kasi so siya you took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementer po, Your Honor. So for me, in this case, you're stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo na nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Hindi ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Okay, nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si VP Sara noon, hindi kayo nagkaroon ng disallowance, right? Never? Wala po, Your So ano Honor. pinagkaiba sa Davao at ngayon sa OVP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba? Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate at saka sa HOR, Your Honor. So nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalang piatos, meron ba mga pangalang mga belat, pagong, pusa, etc.? Hindi ko ma-remember, Your Honor. Hindi All ko of a sudden, maalala. hindi mo na maalala. And Hindi ko how long? maalala, Your Hindi mo na Honor. maalala. And yet 6 years ka naging SDO doon. Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor. Ayaw lagi pag tinuntumam, pati kami ba nagigit tinuntum dire. Mamagyan na ako tinuod. Narito naman ang video kung saan makikita si Senator Erwin Tulfo na nagtatanong sa witness. Pakinggan natin ng mabuti ang naging palitan nila. Alright. Alam niyo po yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong, Ngit-Ngit, Belat, na hindi po totoong mga tao ito, na mga totoong pangalan. Alam niyo po yun. Na-encounter ko po yun, Eh, ano po po? Alam niyo na hindi po totoo. Chippy McDonald, I'm sure. Nag-rely po ako sa... Hindi po. Common sense lang po. Pusa, Pagong. May pili bang Pusa, Pagong sa Davao? Wala po akong narinig na Okay. ganyan, Your Honor. Pero alam mo na ito po, hindi totoong mga pangalan. Totoong tao po sila. Totoong pangalan, pero hindi po totoong pangalan. Yes po, Your Honor. Okay. Kung hindi po totoong mga pangalan, bakit wala kayong record na itong mga pangalan ng mga tao na tumanggap na CIF? Bakit di po ninyo na-remind si Colonel La Chica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin na totoong pangalan na recipient ng CIF dahil baka hindi na kailangan ng COA na sa Joint Memorandum Circular po yan. You should know that. Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor. So sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safes ng mga dokumento? Anong mga nilalagay? Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo ng safe, di po ba? At bumili kayo ng safe, tama po? Meron po kaming safe, Your Honor. Okay, anong nilalagay sa safe? Nakalagay po sa Joint Memorandum Circular po yun. Meron po, ang nilalagay po doon yung mga documents po. Anong documents po yun? Yung CDR po. Okay. Alam niyo na si Colonel La Chica ay hindi po maaaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil utos po sa inyo ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po.
Instruction po yun. Siya po ang Kaya nga po. designate ni Ma'am Vicky Sara na security officer, Your Honor. Kaya nga po, pero alam nyo na wala po siyang fidelity bond. And yet, dahil utos po ni VP, dinisburse po sa kanya. Tama po? Yes, Your Honor. Okay. So, tanggap mo rin po ang rason ni Colonel Lachica na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at baka sumabit ka. So, hindi mo na tinanong, ano ba talaga ito, Colonel? At delikado ito, baka sumabit ako. Tama na ba yung sagot niya? Huwag ka na magtanong, tumahimik ka na lang dyan dahil confidential fund yan. Ikaw ang disbursing officer. Meron po siyang binigay sa akin, Your Honor, na fund utilization report po, Your Honor. Aside po sa pag-verify ko sa kanya kung ano, bakit ito ang pangalan, Your Honor. Kasi confidential in nature po yun, Your Honor. So sa tingin mo, walang mali po sa paggasta ni Colonel Lachica sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President? Sa tingin ko po wala kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, Your Honor, na binabangga ko po sa object of expenditures na binigay niya sa akin. Nagtugma po ang mga amount, Your Honor. At saka yung ano pong expenses ang dapat na-incur niya, nandoon po rin, Your Honor. One last question, Presiding Officer. So, ibig mo sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga class sa mga tree planting, okay lang yun. Part po yun ng confidential fund. Sa tingin mo? Basta po, binigyan po ako. Ito, kaya nga po, sa tingin mo, yung from the very start, yung mga Nereges Piatos, Pagong Pusa, normal yon. At pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, paggasta sa mga mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer. Marami kasi ang tanong mo, No, ang Your tanong ko nga Honor. po, tama ba sa tingin mo ipaggasta ikaw lang chika pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am? Na Kasi- bahagi ng confidential yun. Kasi, Your Honor, sa tree planting po, napasok po doon ang confidential plan po during po sa pag-inspect po ng area po kung saan po mag-tree planting ang mga tao po at ang mga partner organization po. So pag-survey po, yun po, papasok po ang confidential operation, Your Honor. Pati po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Kailangan under strict confidence sa pagbili ng lamesa at upuan. Gagamitin po yun sa operation, Your Honor. Okay. No. Ayan ang naging bahagi ng pagtatanong ni Senador Erwin Tulfo. Ngayon, tingnan naman natin ang susunod na eksena at alamin kung ano ang naging reaksyon ng witness. Ms. Gina, alam niyo po ba kung lahat ng mga detalye dun sa acknowledgement receipts ay totoo? Yung petsa, kung kailan binayaran ang isang produkto o serbisyo, kung saan po binili o binayaran ito, kung ano yung item na yon at saka yung halaga. Alam niyo ba kung totoo lahat ng mga yon sa mga ARs? Nag-rely po ako sa security officer, ma'am, na si Colonel Lachica, ma'am, kasi siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga activities regarding po, in relation po sa confidential operation, ma'am. Kaya ako rin po tinatanong itong mga ARs kasi noon, may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Kaapelyido ko po. Ang nakakagulat po, Ms. Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po. May reaction o comment po ba kayo sa ganong pambihirang detalye ng petsa? Tinanong ko na, yung mga ganyan po na ERs, ma'am, biniverify at biniverify ko po kay Colonel Lachica. Tapos ang sagot ni Colonel Lachica, Ma'am Gina, sensitive information po yon at saka confidential in nature. At saka din siya naman po, ma'am, ang may alam. Siya po ang nag-implement po ng mga activities na in relation po sa confidential fund. At siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte na security officer po. So tinanong at binerify nyo ito na yung petsa nung AR kay Clarice Ontiveros ay birthday ko. Napansin nyo rin pala po na wow, parehong birthday dun sa isang Ontiveros. Hindi ko po alam na birthday po yun, ma'am. Sabi nyo kasi tinanong nyo at binerify nyo kay Colonel Lachica. Tinanong ko lang po yung, kasi may iba pong ERs doon, ma'am, na wala pong perma, meron pong name. Ang iba po, walang date. Ang iba po, hindi po mabasa masyado ang pangalan, ma'am. Pero itong isang petsa, basang-basa. Anyway, ang pinaka-importante kong pangutana sa inyo, Miss Gina, no? May nagsasabi na dahil kayo ang SDO, kayo ang payee ng cash advance, kayo lang dapat ang accountable sa confidential funds na ito. Tinatanggap nyo po ba iyon? Yes po, kay bilang SDO po, ako po ang accountable officer, ma'am. So, kung wala pong alam si Colonel Lachica, kung wala pong alam si VP Sara Duterte sa paggamit nito, kung hindi ma-explain kung saan napunta ang pera, kayo lang ang mananagot. Tama po ba yun? Meron naman pong itinalaga si Vice President, ma'am, na si Colonel Lachica na magiging security officer po, ma'am, na siya po ang mag-implement, ma'am. Kasi wala po akong expert to, ma'am, kung paano po i-implement ang mga confidential activities po on the ground, ma'am. Miss Gina, wala naman pong implementing officer sa memo circular, wala pong implementing officer sa ibang mga dokumento. Ang importanteng job doon na kayo ang nagpupuno ay accountable officer. So, okay lang po ba yun na kung may mapatunayang
ibang nagkasala, kayo ang mapaparusahan para doon? Ibig sabihin, ma'am, kung may mga mali po doon, sa akin po ang responsibilidad na accountable po. Sa akin. Kapag may mali doon, kanina sinabi nyo si VP Sara ang nagdesisyon na i-withdraw ang in cash ang total over 4 quarters ng 500 million pesos. Kanina sinabi nyo na si VP Sara ang nagdesisyon, kanino ito ibibigay, si Colonel La Chica. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba? Kasi ako po ang accountable officer, ma'am. So okay lang po sa inyo, kayo po ang sasalo ng sisi ng iba. Kindly wind up, Senator. Winding up, Mr. Presiding Officer. Tama, fair po ba yun? May ibang nagdesisyon, may ibang nagpagawa, kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer, kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash, hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel La Chica. Fair ba yun? Kayo po ang mapaparusahan. Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya. I hope po alam niya ang ginagawa niya, and I hope po maging fair ang kinalabasan nitong lahat ng proseso sa inyo. Salamat kaayo, Miss Gina. Salamat. Mapapansin ninyo ang naging kilos at reaksyon sa eksenang iyon. Pero tandaan, hindi tayo agad magbibigay ng konklusyon. Ang mahalaga, makita mismo ng publiko ang buong pangyayari. At hindi pa dyan nagtatapos, narito naman ang reaksyon at komentaryo ni Don Mar TV. Sa impeachment kanina, ang nagbida-bida doon sa impeachment, si Raffy Tulfo na lang at si Erwin Tulfo. Oh, bida-bida sila eh. Ako po'y naawa kay Gina Acosta kanina, no? Na para bang itong si Hontiveros, itong si Raffy Tulfo, sina Erwin Tulfo, halatang halata na the way sila magbigay ng question o tanong dito kay Gina Acosta, ang witness, bias na talaga sila. Kasi ikaw na senator judge, hindi ka sana magpakita ng bias ka magtanong. Pero nung tanong ni Raffy Tulfo, parang kinakantsawan niya pa itong si Gina Acosta na dahil sa loyalty mo kay VP Sara. Ganon, ganyan. Wala kang magagawa dyan, Raffy Tulfo. Kasi nagsasabi lang naman ng totoo itong si Gina Acosta. Huwag mong sabihin loyal siya kay VP Sara. Hindi. Nagsasabi lang siya ng totoo. Kaya ang tanong, may kinikilingan nga ba sa naging pagtatanong o normal lamang ang naging palitan sa pagdinig? Kayo na ang humusga base sa mismong video. Ako si Kacheka. At ito ang inyong Piga Update. Abangan ng iba pang detalye at susunod nating update.